Hello Cruellas, mabuhay! This is Gaysel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anong mga oras kayo nanonood sa akin ngayon, maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber and returning viewers, maraming salamat sa support. Thank you! At sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gaysel Ortega, and click the notification bell para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga videos. Thank you so much. Pag-uusapan natin ngayon ang mga crossover queens, kung bakit nga ba nakikipagbardagulan at sagang frontrunner ang kanilang arrive dito sa Miss Universe contest. Talaga lang naman lahat halos ng mga crossover queens ay talagang nagbibigay ng pangalan dito sa Miss Universe, at talagang maganda naman kasi sa Miss Universe ay ina-accept nila yung mga crossover queens at talagang ipinapanalo nila kung kinakailangan or kung deserving naman talaga. Kaya yung mga crossover queens talaga ay nagsishine bright like a diamond talaga sa contest. Yung mga crossover queens last year, mayroong nag-shine, mayroong hindi. Tapos this year, ang dami talaga. And normally, yung mga frontrunner ay mga crossover. Simulan natin ang galing sa Miss International na si Miss Canada. Si Miss Canada na ang ganda ng mga pa-eksena, beautiful. Bongga yung mga photos, pero yung in motion medyo hindi masyado akong nabibilib, pero still isa siya sa mga sikat at mga pinag-uusapan dito sa Miss Universe beauty pageant at kakabog kasi nga galing siyang Miss International at top 8 siya doon sa Miss International 2022. So tingnan natin kung anong magaganap kay Miss Canada dito sa Miss Universe. Kakabog nga ba siya or ligwang? Ang sumunod nating pag-uusapan ay galing sa Miss Supranational na pumunta dito sa Miss Universe at automatically frontrunner. Magsimula tayo kay Miss Puerto Rico, Carla Gilfo, Miss Supranational, first runner-up 2021. O diba, ang saya from Puerto Rico. Talagang pagdating niya dito sa Miss Universe ay automatically na frontrunner siya kasi alam na natin yung kanyang experience, alam na natin yung mga galawan niya, at alam na natin kung gaano siya kaganda. Kaya nandyan siya sa frontrunner na area talaga. Nasa frontrunner siya ngayon kasi nga nakita na natin yung mga capability niya when it comes talaga sa pageant. Sanay niya. Talagang kabog din talaga. Kaya siguro frontrunner yung vibe niya kasi nga galing na siya sa Miss Supranational, which is one of the most beautiful pageant din ang Miss Supranational. Ang isa pang galing sa Miss Supranational ay si Miss Thailand, Antonia Porcil, na hindi lang siya galing sa Miss Supranational, nanalo talaga siyang Miss Supranational noong 2019 at nandito siya sa Miss Universe para ipanalo uli ang corona. Ay, grabe, nakakaloka. Pero super frontrunner talaga siya. Ang daming may gusto sa kanya. Talagang namang siya ang gusto ng halos karamihan na mga Thai na maging Miss Universe 2023. So, grabe talaga yung mga pa-eksena ng mga crossover queens na ito. Talagang hindi sila nagpapaawat, hindi sila nagpapakabog. Next na pag-uusapan natin ay galing sa Miss Earth. Ang marami talagang queens na galing sa Miss Earth na sumasali din uli sa Miss Universe. Ngayong taon, ang galing sa Miss Earth, grabe yung era na ito. Ang Miss Earth 2018 na halos lahat ay sumali sa Miss Universe maliban dun sa winner. Grabe. Miss Earth 2018 talaga yung nagbigay sa atin ng ano ba tawag doon, yung quality queens na sumasali din sa mga Miss Universe beauty pageant. Ang unahin natin ay si Miss Venezuela Diana Silva ng bonggang-bongga. Talagang nandito siya. Una siyang crossover queen na dineclare na sasali sa Miss Universe kasi siya nga ang nanalo sa Miss Universe Venezuela. Siya ang kauna-unahang crossover queen na candidate sa Miss Universe. Ayun,
at talaga lang naman ayaw pakabog, ayaw talagang pawindang, talagang laban na laban din talaga yung eksena ni Miss Venezuela. Maibabalik ay, hindi, I mean is, last year, first runner-up ang Venezuela, ngayon ba? Maibabalik niya ang Venezuela sa top 3. Tingnan natin yan, guys. Pero, sabi ko nga sa inyo, crossover queens is always front runner. Di ba? At next naman ay galing ulit to sa Miss Earth at nakita ko na to in person, Miss Mexico. My God, Melissa Flores. Napakagandang girl. Fresh siya nung nandito siya sa Pilipinas. Beautiful, matangkad, bongga. Diba? Pagdating niya sa Miss Universe, bongga din siya at talagang isa siya sa mga pinipiling manalo dito sa Miss Universe competition kasi nga galing siya sa Miss Earth, naging Miss Earth Fire siya. Diba? Kabog na kabog. Miss Earth Fire siya nung 2018 at talaga lang ng one of the most best in communication skills at advocacy itong si Miss Mexico. Talaga abangan talaga natin. Kaya ba niyang sungkit uli ang corona? Last nilang nasungkit ang corona ay nung 2020, nung 2020. So ngayon ba makukuha ka uli nila at maibalik sa Mexico dahil host country naman sila next year sa Miss Universe. I'm so excited. Melissa Flores from Mexico. Next, syempre, galing sa karibal ng Miss Universe, Miss World. Diba? Nakakaloka. Maraming galing sa Miss World, pero ito ang mga front runner talaga na ito, Ma'am Nicaragua. Shanice Palacios nag-top 40 sa Miss World at talaga lang namang suportado siya ng mga kababayan na kabog talaga naman kasi si Shanice Palacios. Ayaw din ng mga paawa. Talagang pumunta siya dito sa Miss Universe na prepared communication skills wise. Everything, pasarela, lahat na. Medyo pang Miss Grand nga lang yung kanyang atake, pero tingnan natin kung kakabog nga ba yan sa Miss Universe. So, grabe, ang lakas talaga ngayon ng Nicaragua at talagang sila din yung tinitingnang manalo. Isa sa mga tinitingnang manalo dito sa Miss Universe 2023. For me, isa talaga siya sa mga crown worthy dito sa Miss Universe, si Miss Shanice Palacios ng Nicaragua. At syempre kung sila ay crossover queen din ang galing Philippines, Michelle D, syempre Miss World Top 12 2019 ang ating Michelle D at talagang napansin nga siya sa Miss World. Dito pa kaya sa Miss Universe na kakaibang ganda, Oriental Beauty at talaga lang namang pinag-uusapan, one of the front runner dito sa competition na alam nilang kakabahan sila ng bonggang-bongga. Kaya feeling ko dito sa mga nabanggit ko na to, sila Miss Philippines, Nicaragua, Canada, Venezuela, Mexico, Thailand, and Puerto Rico, sa kanila ang corona. Diba? Kasi grabe kasi yung experience na to. Grabe yung experience nila sa mga international pageant. Malalaking pageant na yung napuntahan nila. Tapos nandito uli sila sa pinakamalaking pageant sa buong universe, which is Miss Universe. At talaga lang namang nagbabardagulan talaga sila. Kaya si Hodang from international world ka man, or earth ka man, or supranational ka man, ay nakikipagbardagulan. Kaninong pageant kaya ang aangat at makokoronahan dito sa Miss Universe? Galing international ba? Galing Miss Earth ba? Galing Miss World ba? Or galing Miss Supranational ba? Diba? Bongga yung mga apat na pageant na binanggit ko. Ewan ko na lang sa isa. Charot lang. Yung mga galing doon sa isang pageant, alam nyo na yon, yung tinutukoy ko. Yung mga sumali dito sa Miss Universe ay hindi pinag-uusapan. Pero galing doon sila, mga unplaced doon sa isang pageant na ewan, diba? Pero dito sa Miss Universe, yung iba pinag-uusapan, pero iba talaga ang pagka-front runner ng mga crossover queens na to, galing Miss World, International, Earth, and Supra. There you go, guys. Maraming salamat at sana suportahan ninyo ang aking mga vlogs and mga live. Siyempre, ang mga latest updates dito sa Miss Universe 2023, suportahan ninyo ako ng bonggang-bongga. At syempre, hopefully, dito sa 7 nabanggit ko na girls, ay sa kanila kukunin ang bagong Miss Universe 2023. Maraming salamat. This has been Gaisel Ortega. Hanggang sa muli po. Paalam!